Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Maging sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan at maging sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Nais ko po kayong batiin ng magandang araw. Sa umaga pong ito, ako po'y nagagalak na muli pong dalhin ang salita ng ating Panginoon ng mababasa po natin mula sa Colossians chapter 3 verses 1 hanggang 17. Hayaan niyo po ako na basahin ito kahit medyo mahaba-haba siya. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at mga pag-iimbot sa isang puri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una nang pinagharian na kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot at sama ng loob. Iwasan ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at magbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumilikha sa inyo, upang magiganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Grego at mga Hudyo, ang tuli at dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at mga malaya. Kay Kristo walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minahal Niya, kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo ang inyong puso, sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ang old and new life. Tayo pong lahat ay galing po doon sa tinatawag na old life, which also have the old lifestyle. Ang atin pong pamumuhay ay hindi rin po kaaya-aya, no? Nandoon rin po yung galit, puot, mga bagay na hindi po nakakatuwa, mga bagay po na hindi po nakakalugod sa harapan ng Diyos. Kaya nga po sinabi sa atin na hubarin natin yung luma nating pagkatao at isuot natin ang bago nating pagkatao. Dapat po nating tandaan na dito po sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, tayo pong lahat ay nakaranas din po ng lumang pagkatao. Kaya wag din po tayong humusga sa iba. Wag din po nating hayaan ang ating mga puso ay mabalot ng condemnation doon sa mga Kristiyano na hanggang ngayon hindi pa nagbabago ang buhay. Bagkus pananatilihin natin yung puso na handa po na tumanggap anuman ang pagkakamali nila, anuman ang kanilang pagkukulang. Dahil tayo din po minsan ay naging ganun. Kaya po dito ang challenge niya na kung hinubad man natin yung luma nating pagkatao,
ay isuot po natin yung bagong pagkatao. Itong bagong pagkatao po na tinawag ng Diyos, itinalaga ng Diyos, inihanda ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Ito pong bagong taong ito ay hindi po ito basta lang na-purify dahil merong moral recovery program na ginagawa o di kaya kung ano pa man dyan na programang panggobyerno. Ito po ay nangyari dahil sa kaloob ng banal na Espiritu Santo na tumutulong po sa atin para mamuhay po bilang Kristiyano. Kaya nga po kung ang grace, ang awa at habag ng Diyos ay nagliligtas sa atin, hindi lang po hanggang doon ang nagagawa ng grace na ito. Ang nagagawa po ng grace na ito ay tinutulungan din po tayo upang makapagpatuloy sa ating paglilingkod, no? Tinutulungan po tayo nito upang tayo po ay maging mamuhay ng marangal ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Inutos din po sa atin na huwag nating hayaan na ang ating pamumuhay ay mahiwalay sa ating Panginoon, no? At sinabi doon na magmahalan kayo, at sinabi pa dito na umawit kayo ng mga salmo, mga awiting spiritual, at kasama ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Binanggit din po dito na anuman ang ating gagawin natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So always consider the Lord Jesus Christ in every activity that we have. Kung ano man yung mga gawain na meron tayo, huwag po nating isantabi lang ang ating Panginoong Hesukristo. Di po ba, ganito lang po kasimple. Kung meron tayong mga activity sa ating bahay, hindi ba tayo mahihiyang imbitahin ang ating Panginoon sa mga gawaing ito? Pangalawa po, kung nandyan yung mga barkada mo, hindi ka ba mahihiyang ipakilala ang ating Panginoon? Kung siya ay in person, no? Kung siya ay tao in physical form, hindi ka ba mahihiyang ipakilala ang mga kaibigan mo kay Jesus Christ? O di kaya kung ikaw ay nasa loob ng iyong kwarto nagpapatugtog ng musika, hindi ka ba mahihiya na ipapakinggan ito ni Jesus Christ, ito mga awitin na ating pinapakinggan? At kung halimbawa tayo po ay umaalis at may pinupuntahang lugar, hindi ka ba mahihiyang isama si Jesus Christ sa mga lugar na ating pupuntahan? Kaya nga po ang verse 17 ay mabigat ito Para sa ilan, simple lang, pero ang sinabi ito, at anuman ang iyong gagawin, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamagitan niya ay magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Sinabi doon na kahit anong gagawin, always recognize the Lord our God. Kaya po, ang dating buhay natin ay ating hubarin at ating isuot ang bagong pagkatao. Remember this, na ang Diyos ay tumitingin sa atin hindi ayon sa ating dating pagkatao, kundi kung ano tayo nung tayo'y kanyang masumpungan. Bakit? Para sa Diyos, tayo pong lahat ay pantay-pantay na. Walang maitim, walang maputi sa harapan ng Diyos. Walang Inchik, walang Pinoy, walang Griego, walang espesyal sa harapan ng Diyos. Tayong pong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon at tayo pong lahat ay minahal ng Diyos. Hindi po tayo tinitingnan ng Diyos ayon doon sa ating mga kamalian, ayon po sa ating mga failure in the past, bagkos tinitingnan po tayo ng Panginoon ayon kung paano tayo niya nasumpungan sa mga panahong ito. Paano niya tayo nilinis at doon tayo nag-umpisa ng ating buhay. This is my challenge sa ating mga kapatiran. Hubarin po natin ang ating lumang pagkatao. Tanggalin na po natin yan. No? Kung meron pa po tayong mga puot, hindi pagpapatawad, tanggalin na po natin sa ating mga puso yan. At hayaan natin tayo mamuhay maguli sa pamagitan po ng pamuhay ng pag-ibig, pagpapatawad, pagmamahal. Tayaan po natin yung ating puso ay maghari ang pag-ibig ng Diyos. At panghuli po ay sa lahat ng ating mga ginagawa, always recognize the Lord Jesus Christ. Huwag po nating isantabi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang challenge ko sa ating lahat. Paano natin i-apply yan? Bukas na bukas, pagkagising po natin, give thanks to the Lord. At sa lahat ng ating ginagawa, always make mention of His name. Always say that, Lord, this is for your glory. Always consider that our action is all for Christ's sake. Palagi po nating isapuso at ilagay sa ating isip ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng ating gagawin. Tanggalin ang lumang pagkatao, isuot ang bagong pagkatao. Ito po muli si OG Solitario, muling magpapaalala na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw sa ating lahat.